Mas agresibo naging kilos ng China sa tangka nitong pigilan ang panibagong resupply mission sa BRP Sierra Madre ngayong araw. Binomba na nila ang mga supply boat. Nagkagit-gitan pa ang barko ng Philippine at China Coast Guard. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Pasado alas 8 ng umaga nang makuna ng video niyan sa gitna ng panibagong rotation at resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nasa kalagitnaan ng misyon ng 4 nating barko nang umeksena ulit ang China. Tinututukan ng China Coast Guard at binobombahan ng tubig ang resupply boat na Unaiza May 4. Binobombahan na ng tubig, ginigit-git pa ng China ang kahoy na vessel. Dahil sa pangwa-water cannon ng China, 4 na crew ng Unaiza May 4 ang nasugatan matapos mabasag ang bintana sa cabin ng supply boat. Sa huli, tanging ang Unaiza May 1 lang ang nakapaghatid ng supply. Unaiza May 1 has accomplished her mission. She has reached LT-57. Unaiza May 4 was also hit by water cannon. I would consider China a clear and present challenge to the Philippine Navy in the West Philippine Sea. The situation is not normal. It's not anymore normal. But we are up to the challenge. Hindi rin nakaligtas sa mga escort ng supply boats mula sa panggigit-git ng China. Sa drone video, kita kung gaano kalapit ang uso ng BRP Sindangan at barko ng China. Sa video naman mula sa deck ng ating barko, nagmamadali ang ilang crewmate na gawing harang ang ilang flotation device para hindi tuluyang magdikit ang dalawang barko. Di makapaniwala ang crew ng Sindangan sa agresibong kilos ng China, habang ang crew ng China Coast Guard nanood lang at kumuha rin ng video. They won't hesitate, to block our way going to the indigenous boat. Dahil sa kagustuhan ng Philippine Coast Guard vessels na habulin yung mga indigenous boats na yan, ang nangyari, we collided with the Chinese Coast Guard. Kinundana na ng Pilipinas ang mapanganib na kilos na yan ng China Coast Guard. Si U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson nanindigan na kaisa ng Pilipinas ang Amerika sa insidenteng ito. Habang ang Japan tinuligsari ng aksyon ng China na pilit hinaharang ang lehitimong operasyon ng Philippine Navy. Pero kung ang China Coast Guard ang tatanungin, ang Pilipinas ang may kasalanan sa panibagong insidente. Nanindigan ng China na legal ang kanilang ginawa para paalisin ang mga barko ng Pilipinas na iligal daw na pumapasok sa Ayungin Shoal. Gate pa ng China, sinadya ng Pilipinas na magkaroon ng banggaan. Dapat anilang akuin ng Pilipinas ang responsibilidad, hindi lang sa banggaan, kundi sa patuloy na pananabutahe sa kapayapaan sa pinag-aagawang teritoryo. Sabi naman ng National Security Council, hindi rin daw magpapadaig ang Pilipinas. Patuloy nating igigit ang ating karapatan sa lahat ng maritime zones, kabilang na ang Ayungin Shoal na bahagi ng ating exclusive economic zone. Ipinatawag na ng Department of Foreign Affairs ang kinatawan ng China para iparating ang pagtutol ng Pilipinas sa nangyari. Hindi nakatanggap-tanggap ang panghihimasok ng China sa ating teritoryo at soberanya. Ipinag-utosan ng Pilipinas sa China na umalis sa Ayungin Shoal sa lalong madaling panahon. Ayon naman sa isang national security expert, patindi ng patindi ang mga ikinikilos ng China sa West Philippine Sea. The Chinese is already escalating. It's not anymore gray zone, it's a darker, more dangerous and sinister stage of Chinese operation against the Philippines. Kasi they are not anymore intimidating us, they're already inflicting bodily harm, both to sa vessels and sa mga personnel natin. Talagang napipiko na sa atin. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.